Mainit ngayon ang gobyerno sa mag-asawang sina Cesara Rowena o mas kilala sa tawag na Sara at Pacifico Curly Discaya II na nagmamay-ari ng ilang construction companies na sangkot umano sa maanumalyang pagtatayo ng mga flood control project. Una na ring inamin ni Sara Discaya sa Senate Blue Ribbon Committee na 9 na construction companies sa pag-aari at kontrolado nila ang nakakuha ng mga proyekto sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Kabilang na ditong St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation, Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction at iba pa. Tanging si Sara lamang humarap sa pagdinig na ginawa ng Senado, habang bigo namang humarap si Curly na agad namang ipinasumpinan ng komite. Sa press conference itong Miyerkules ay binigyang linaw ng legal counsel ng pamilyang Discaya na si Attorney Cornelio Samaniego III na hindi sila nagtatago ngayon sa harap ng kumakalat na impormasyon na wala na umano sila sa bansa. Ito'y matapos hilingin ni DPWH Secretary Vince Dizon sa Department of Justice at Bureau of Immigration na isailalim sa lookout bulletin ng mag-asawa na agad namang pinirmahan ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya. Definitely, nandito pa. Masaya nga sila kahapon eh. Sweet nga nila kahapon eh. Lookout bulletin, trabaho yan ng government agency concerned. Kung ano po yung nararapat na gawin nila, basta nasa proseso po. Wala ho kaming objection dyan. Saka, kagaya ho yung sinabi ko, wala ho tinatago ang pamilya Discaya at haharapin po namin ito ng may pagtalima sa supina ng House of Representatives or Senado. Makakaasa po kayo dyan, hindi ho yan tatakbo. Sa usapin naman ng mga luxury vehicles ay nanindigan si Samaniego ng 12 mamahaling sasakyan na pagmamay-ari ng pamilyang Discaya na sakop ng search warrant ay legal at rehistrado. Sinabi pa nito, lahat umano ng luxury vehicles ay hindi nangkat sa ibang bansa. So, wala ho talaga kaming tinatago kasi kung illegal yon or hindi nakarehistro, ako bilang abogado, pag ibinalik mo yan, ay pag hindi mo binalik yan, talagang guilty ka, di ba? Kaso ho, nandun nakita na ng Bureau of Customs. So ano ang ibig sabihin nun? Legal po yung mga sasakyan. Na lahat po ay locally purchased. Wala pong in-import. Bukas naman ng kampo ni Discaya na ipakita ang lahat ng dokumento o papeles ng mga mamahalin at magagarang sasakyan na nakita sa garahe ng pamilya sa isa sa mga ari-arian nito sa Barangay Bambang sa Pasig City. Nilinaw pa ng abogado, posibleng hindi pa nailipat ang pangalan ng mga naibentang sasakyanan ng mag-asawa noong mga nakaraang taon. Ito'y matapos sa naging pahayag ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na may 80 sasakyan ang mga Discaya. Samantala, binawi naman ng Philippine Constructors Accreditation Board o PCAB ang lisensya ng 9 na construction companies ni Sara Discaya. Batay sa Resolution No. 075 Series of 2025 na nilabas noong September 1, kinanselang lisensya matapos aminin ni Discaya sa Senate Blue Ribbon Committee na siyang may-ari ng mga kumpanyang lumahok sa multiple bidding na mga proyektong pinondohan ng gobyerno, isang illegal na scheme para manipulahin at masolo ang mga kontrata. Magpapadala ang PCAB ng notices of revocation sa mga nasabing kumpanya at aalisin ang mga ito sa listahan ng mga lisensyadong kontraktor. Ipinaabot na rin ang resolusyon sa DPWH, Securities and Exchange Commission, Government Procurement Policy Board, mga lokal na pamahalaan at iba pang kinauukulang ahensya ng pamahalaan. Muli po, ako po si Attorney Cornelio F. Samaniego III, ang designated spokesperson po ng Spouses Discaya. Meron po tayong pagtitipon ngayon para minsanan na po ang paliwanag kasi nag-umpisa na po yung Senate hearing, natapos na po yung pananahimik namin. So ito na po yung pagkakataon. Ayaw lang ho naming pangunahan ng mga ahensya kagaya ng Senado at ng House of Representatives. Gusto namin humarap muna kami sa hearing bago kami magsalita. So ito na po yung pagkakataon. And then, may mga tanong po ba tayo para maliwanagan po tayo? Yes, sir. Sir, yes, Sir Mon. Sir, yung mga kliyente niyo po sa Pilipinas pa rin po ba sila? Anong reaction niyo sa lookout bulletin para sa dalawa? Definitely, nandito pa. Masaya nga sila kahapon eh. Sweet nga nila kahapon eh. Lookout bulletin, trabaho yan ng
government agency concerned, kung ano po yung nararapat na gawin nila, basta nasa proseso po. Wala ho kaming objection dyan, saka kagaya ho yung sinabi ko kahapon, wala ho tinatago ang pamilya Diskaya at haharapin po namin ito ng may pagtalima sa supina ng House of Representatives or Senado. Makakaasa po kayo dyan, hindi ho yan tatakbo. Naibalik na po lahat ng 12 luxury vehicles na nasa search warrant. Would you want to at least give also the 16 other luxury vehicles to complete the 28? Unahin ko muna yung search warrant, ano? Yung search warrant ho po kasi, pag nag-issue ang korte ng search warrant, dapat ho, identified yung object or objects, no? Kung ano lang po yun lang doon, yun lang po yung iimbestigahan po nila. Ngayon, nung napunta po ang Bureau of Customs doon sa pamumuno ng ating mahal na commissioner, si Commissioner Ariel Nepomuceno, siyempre, natural reaction ng mag-asawa, nagulat po sila. Kasi hindi ko talaga nila alam na may search warrant. Meron pong nakitang dalawa doon na luxury car, yung 10 na kabahagi ng 12 luxury cars, nasa labas po. Okay? Yung iba, ginagamit ng pamilya. Yung iba, under preventive maintenance. So, kagaya po nung sinabi ko nung interview natin dun sa opisina nila, ang parking po ng mga luxury cars, nandun po talaga. It so happened na nung pumunta po si Bureau of Customs, wala po kasi nga ginamit po yung iba. Ngayon, all accounted na po yung 12 luxury cars na subject po ng search warrant. Nakita na po ng Bureau of Customs. So, wala ho talaga kaming tinatago. Kasi kung illegal yon or hindi nakarehistro, ako bilang abogado, pag ibinalik mo yan, ay pag hindi mo binalik yan, talagang guilty ka. Di ba? Kaso ho, nandun nakita na ng Bureau of Customs. So ano ang ibig sabihin nun? Legal po yung mga sasakyan. Sir, 16, sir, yung 16. Yung 16 po, antayin po natin yung proseso kung ano naman ang darating, kung meron pong search warrant ulit or anumang pag-uutos ng korte, available po yun. Sir, do you feel like inigipit kayo kasi nabanggit ni Commissioner Nepomuceno kahapon, parang pag-i-issue ni Sir Economic na rin, sir, yung laban sa mga services? Ay, hindi naman po siguro. Siyempre, trabaho yan ni Commissioner po. Trabaho po niyan, ako rin, trabaho ko rin bilang abogado, pagtanggol ang spouses Diskaya, trabaho po ni Commissioner yan. So, naiintindihan ko po yan. Wala hong masama doon. Siyempre, kailangan ho nila magbigay din ng deadline, di ba? Kasi nga, siyempre, nagulat din sila. Bakit wala doon yung 10? 2 lang ang meron. Di siyempre, magre-react po yung good commissioner. Naibalik na po. Nandun na po. So, siguro, satisfied na po si commissioner. Attorney, Ramulabay ng radyo kay Maki. Yes, sir. Itong mga sasakyan to, local to, hindi pa imported. Dito mismo binili sa Pilipinas. Opo, nasabi ko na po yung interview natin sa opisina ng mga spouses Diskaya na lahat po ay locally purchased. Locally purchased po lahat. Wala pong in-import ang spouses Diskaya rito para maging consignee sila or gumamit sila ng consignee. Lahat po locally purchased po. At lahat po nakarehistro yung 12 luxury cars. Hindi po irirehistro yan ng LTO kung meron pong tax due. Tandaan po natin, for example, ikaw Sir Mon, bumili ka ng sasakyan sa kasa, di ba? Hindi irirehistro yan ng car dealer kung may problema, yung identification mo or whatever, yung details mo, hindi yan irirehistro. Kung kulang ka sa loan, sa mortgage, hindi irirehistro yan, hindi papayagan ng bangko yan. So, ganun po. Basta tandaan po ninyo, kung illegal po yun, wala dapat doon. Nandun po lahat Yes, Sir Jun.
Inaayos na po namin. I-comply po namin, sir. Kasi wala naman talaga, kagaya ng sinabi ko, may rehistro po yung mga sasakyan. May rehistro po. Binili po namin yan. Ay, binili po. Bakit ba ako bumili? Binili po ng Spouses Diskaya. Sorry po. Sa mga authorized car dealers. Yan po. So, yung mga authorized car dealers, sila na ho yung bahalang nagparehistro dyan. Parang ikaw din, Sir John, pag bumili ka ng sasakyan, yung car dealer mo na magpaparehistro. At tayo mo na lang, tawagin ka, Sir John, ilabas mo na yung sasakyan mo, registered na. Di ba? Ganun po ba yun, Sir John? Tama po ba? Tama po. Oo. Sandali. Palak. Opo, sir. Dami ah. Okay. With all due respect to Senator Jinggoy, binoto ko nga yan eh. Nire-respeto ko po si Senator Jinggoy kung yun po yung nakalap niya sa LTO. I-double check po namin. Kasi po, nagkausap po kami sa telepono ni Sir Curly. Ang sabi niya, baka hindi pa nailipat yung mga ibinenta nilang mga sasakyan ng previous years. Kasi di po ba, for example, nagbenta ka ng sasakyan, Sir June, tawagin kita ulit. Example, binenta ko po yung sasakyan sa'yo, pero hindi mo pa nililipat sa pangalan po, it follows na ako pa rin yung registered owner sa LTO. Ganun po yung paliwanag sa akin ni Boss Curly, si Sir Curly, ang sa pantahan niya, baka yung nakabili, hindi pa inilipat sa pangalan po nila. So, ganun po yun. Ganun po. So, i-double check po namin kung ang tama po yung may 80. Do-double check po namin. Bakit sa 15 pinangalanan ni Pangulong BBM, bakit ang ibang kliyente si Vizcarra ang pinag-iinitan? Dahil po nanahimik kami. Pasensya na kayo mga kaibigan ha. Sometimes kasi nakaka-pick up din tayo sa pananahimik ng isang tao na parang negative, di ba? Hinintay po namin ang patawag ng Senado, patawag ng House of Reps, at nung mga ibang mga agency. Talagang hinintay namin bago kami magsalita. So kahit gustong-gusto nilang magsalita or gusto nila kaming magsalita bilang mga abogado nila, sinabjuho namin yung passion namin. Kasi hindi naman ho makakatulong yan eh. Pero devastated po sila. Sa SOCMED, sa news, kasi hindi nagre-react. Pero eto na po kami. Lumabas na po kami. Kasi nga, nag-upisa na ang Senate hearing. Yun lang po. Yes po. I heard your client said na wala siyang makilala sa DPWH. But sa online po, lumalabas na they were seen in a photo with the former Secretary of DPWH. Normal naman po yun, sir. Ako nga, nagpapapicture kay Governor Chavit eh. Pero hindi naman niya ako kilala personally. Normal po yun. For example, ikaw, sir. Sino po politikong nakadaupang palad mo na nagpakuha ka ng picture sa kanya? Vico Soto. Kilala mo po ng personal? Talaga? Oh, so, good for you, sir. Good for you. Di ba? Ganun po tayo eh. Aminin po natin, tayong nasa mga kaibigan natin sa media. Hindi naman po ibig sabihin na nagpa-picture ka eh, may connection ka na. Di ba? Ako rin po, bilang practicing lawyer, may mga politiko rin po akong, pa-picture po tayo, boss. Ganun. Pero hindi naman ibig sabihin nun eh, may connection na. So, doon po nagiging negative po kasi. Alam niyo, ang social media talaga nakakatakot eh. Di ba? Ako nga binabas eh. Ang dami kong buzzer. Sabi nila, hindi naman ako nagbabasa kasi hindi naman nakakatulong sa akin yun eh. Hindi nakakatulong para to advance and protect the interests of my client. Hindi nakakatulong yun. Sir, may tax audit orders na raw ang BIR. Na-receive niyo na ba yun? And plano ng mga Vizcarra sa kayo ng BIR? Gusto mong sagutin kita ng diretso dyan, sir? Yes, sir.
May tax clearance po ng January 2025. Ang St. Timothy, St. Gerard at Alpha and Omega. So, ibig sabihin yan, pag meron kang tax clearance ng January 2025, yung previous years mo, bayad. Pero, trabaho po ng BIR po yan, trabaho po nila. So, dapat pong gawin lang po nila. Pero, bigyan kita ng advance, bigyan ko po kayo ng advance info, meron pong tax clearance. Ang St. Gerard, Alpha and Omega, St. Timothy, January 2025. Ibig sabihin po yon, yung previous years, hindi ka makakakuha ng 2025 tax clearance kung hindi bayad yung previous years. Tama po ba? Tama po, sir? O ikaw, sir? So you're saying, sir, na nagko-comply sa pagbabayad ng tamang buwis sa mga Diskaya? Best evidence rule po, tax clearance. Yes, sir. Yes, ma'am. I cannot speak for the good mayor po. Kaya na lang po natin siya na tumistigo po siya base rin sa dokumento. Ay, hindi ho ako makakapag-comment kay Mayor Vico kung ano po yung posisyon niya. Pero ito sasabihin ko po sa inyo. Lahat po, yung St. Timothy, Alpha and Omega, St. Gerard, may 2025 business permit. Oh, parang yung kanyon, tax clearance. Oh. Ayaw ho kasi namin pumatol sa social media. Ayaw ho namin ng chismis. Gusto namin dokumento. Kasi ang labanan ho dito, dokumento, hindi ho chismis, hindi ho sokmed. Yes, sir. Sir, sabi po ni Mayor Po? Raisa Trenesu, sabi po ni Mayor Raisa Trenesu, wala daw pong business permit yung St. Timothy, saka daw po yung Alpha and Omega sa University, sa kanilang in-operate na projects. Bakit po kaya walang... Sa kanilang city? Ay, hindi po ganon. Kung saan po yung principal office ng isang korporasyon, doon po siya kukuha ng business permit. Yung pag-construct po ng proyekto sa Iloilo, ay sumali ho sila sa bidding. Okay? Ang implementing agency po, lahat ng dokumento dyan, dapat yung implementing agency, kung DPWH yan man o LGU, sila po ang dapat makipag-cooperate sa tamang ahensya rin po. Nang ano po? Hindi ho kasi kami kailangan kumuha ng mayor's permit doon. Kasi kung ang tinatanong, ang gusto mong malaman, sir, yung bakit may project ang St. Timothy sa Iloilo, hindi ho yung contractor po ang kailangan kumuha ng permit. Ang kailangan, ganito po kasi yan, DPWH po parati yan, implementing agency, ang parati nakikipag-coordinate sa local government unit. Hindi po yung contractor. Kasi ang contractor po, once na may lumabas sa PhilJeps at qualified sila, magbibid po sila. Pag nanalo sila, sila ho ang mag-implement, mag-execute ng kontrata ng implementing agency, whether DPWH or ano ba to? Local government. Ganun po yun. Hindi po yung company mismo ang kukuha ng mayor's permit. Lahat po ng coordination, implementing agency po. Ano pong company? Be specific po. Kasi pag sinabi mo po kasing Diskaya, siyam po yung korporasyon yan eh. Ano pong korporasyon po ang involved sa project ng Quezon City po? Saan po ang Alpha and Omega po? Saan po?
Ma'am, pasensya na ha, kasi abogado po tayo, dapat abogado rin tayo sumagot. Kaya po tinatanong ko po, saan pong specific project ng Quezon City area? Ay, mahirap po yun. Hindi ko po masasagot ng diretso yan, ma'am. Very sweeping po. Yun po yung miscommunication natin kung minsan eh. Dapat po specific. Kaya po nandito tayo, dapat specific din po yung tanong. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sorry po. Sorry naman. Actually, ma'am, hindi ko po nabasa or narinig yung sinabi ng ating mabuting senador. Kaya po, ang sabi ko kanina, double check po natin. Pero nagkausap po kami sa telepono ni Sir Curly. May mga ibinenta silang mga sasakyan, pick-up, Fortuner, something like that. Pero mga matagal na yon, ilang years na, ang pakiwari niya, baka hindi pa nilipat sa pangalan nung nakabili. Kaya sila pa rin po yung registered owner. Ganun naman po talaga yon. Siguro, more or less, siguro mga 15. More or less. Hindi ko alam yung exact one. Ito-double check pa ho namin, ma'am. Do-double check po namin. Pero ang sabi ni Sir, may nabenta. Baka hindi pa po nalipat ang yung rehistro po. So, ang mag-a-appear po talaga sa data system ng LTO po ay pangalan po ng Diskaya. Normal po yun, ma'am. Normal. Nagkausap po kami kung may subpina. Wala naman siyang magagawa kundi humarap. Sabi naman niya, harap ako. Kahit sa house, harap ako. Basta may subpina. Wala naman tayong tinatago, attorney, sabi niya So, yun ang sabi ng kliyente ko. Pwede po ba, sir, ihiwalay na lang natin isang tabi na lang muna natin yung mga bata. May mga problema po kasi sila sa health. Isang tabi na lang po natin. Nakikiusap na lang po ako sa inyo. Yung mag-asawa na lang po, wag na lang po yung mga anak. Kasi siyempre, tayo rin po, siyempre, nakakakuan din na nakikita natin yung mga anak na, yung spouses Diskaya, malakas po ang loob. Pero wag na lang po yung mga anak. Nakikiusap lang po ako sa inyo, mga kaibigan. Definitely, ma'am, naapektuhan. Siyempre, nahirapan na rin silang sumingil. Natural consequence po yan ng isang problema. Hindi naman natin in-expect kasi nga, binaha tayo ng binaha. Di ba? Binaha tayo ng binaha. So, number one, Manila. Ang pinakabahaing lugar. Di ba? Sa NCR, alam ko, Pasig, number 5. So may problema rin sa flood control doon, ang Pasig. Nakita niyo na po yung doon, yung ginigibang City Hall? Hanggang ngayon, ginigiba pa rin. 2 years ang contract doon, hindi pa tapos. 2 years ang contract para maitayo yung mega City Hall. Pero wala pa. Mag-iisang taon na si Mayor. Baka matapos yung termino niya, wala pa City Hall. Possible po kasi nangyari na po yun. Di naman po natin pwedeng pigilan ng legal na proseso, ma'am. So, kung ano po yung action po ng government agency, tatalima po tayo, ma'am. Basta nasa legal na proseso. Sir, nilibok po ng pick-up yung lisensya mo ng 9 construction companies na pamamayarin ng mga asawa ni Sky. Your reaction to it? Hindi ko pa ho na... Kailan po yan? Ngayon lang. Wala po kami napag-usapan ni Sir Curly.
Pero kung nirevoke, ano kaya ang basihan? Kasi dapat may due process yan. Hindi basta-basta nire-revoke. Ano po, sir? Alam ko meron, pero sa pagkakaalam ko, may extension to submit mga documents. Pero kung nirevoke ka agad, surreptitiously, may problema po tayo sa due process. Lahat po dapat dumaan tayo sa due process. Hindi po pwede yung, dahil nakikiride on ka lang sa issue, swift po yung action natin. Hindi po ganun. Hindi po ganun. May tinatawag po tayong due process. Wala na po. Tapos na. Tanungin nyo na po lahat. Kasi ito na yung first and last. Po? Wala nga hong helipad dun eh. Paano magka-helicopter, Sir Mon? Ikaw naman. Saan naman po bababa yung helicopter na yun? Sino po? Nagpakita na po siya sa Senado. Definitely, tatalima ho kami kasi supina po yun ng Senado. May contempt po yun pag di po sumunod. Siyempre, advisean namin yung kliyente namin, pupunta. Willing naman siyang pupunta. Pupunta nga nung una di ba? Nakita nyo naman po. Kahapon po, nangyari kasi may super binning event na nangyari nung umaga, di ba? Kagulatan. Anyway, hindi naman ho namin dinidisregard yung invitation ng House of Representatives. Pupunta po kami kung nag-issue na po sila ng subpoena. Kasi ano po yung hindi namin resolve na hindi kami pupunta ron, pupunta na kami sa Senate. Di po ba? So, logic dictates, pag pupunta ka sa Senate, pupunta ka sa House. Kasi pag hindi ka naman pupunta sa House, magagalit naman sa iyo yung mga honorables. Yes, sir. Sir, ano po pangalan niyo, sir? Dami mo lang tanong, sir. Nakakarami ka na. Bahala na lang ho sila. Diyos na lang po ang bahala. Bakit naman ho sila makukulong? Wala naman sila tinatago. Kompleto naman sila sa dokumento. Lahat ho ng project nila galing sa NEP at galing sa GAA. So wala ho kaming tinatago rito. Kung may joint venture man, legal po yun. Approved by the implementing agency, DPWH. Hindi ko masasagot ng specific yan, sir, kasi hindi naman involved ang Timothy sa ganyan or Alpha Omega or St. Gerard Dapat po specific po kasi mahirap po yung general din yung sagot ko sa inyo. Baka ma-pick up ng iba, maging negative na naman. Kaya po tayo nandito para magkalinawan po tayo. Yes, sir. Tama po, sir. Ganito po proseso niyan, ano? Pag ang isang implementing agency gagawa ng project, isasama yan sa NEP, National Expenditure Program. For example, DPWH. Yung NEP po, isasama yan sa GAA. Okay? Pag naging batas po yung GAA, i-implement po ng DPWH.
as implementing agency. Ipapublish po yan sa PhilJeps. Kagaya ng St. Timothy, Alpha and Omega, St. Gerard. Mga platinum po yan. So once na nag-publish ang implementing agency, lumalabas yan sa portal ng PhilJeps. Automatic po yan nakikita ng mga kontraktor. So kung qualified ka po at ang national financial contracting capacity mo bilang quadruple A. Ang St. Timothy, quadruple A po yun. Alpha and Omega, quadruple A. St. Gerard, quadruple A. Kung ang contract price, 450 pataas, pasok po ang quadruple A. So, sasali po sila, bibili ng bid docs, then mag-o-offer sila yung pinakamababa with quality. At kung nanalo po sila, i-award po sa kanila yung kontrata. And then, magkakaroon ng notice to proceed. Okay? So, depende po kung ano yung usapan nila, kung paano pabayaran, kung progressive billing or half, ganun po yun. Ngayon, pag natapos po yung kontrata, yung project, may testing po yan ng implementing agency. Tinetest po yan, sir. Pag pumasa sa testing, bibigyan ng clearance. Pag nabigyan ng clearance, ang gagawin naman ng kontraktor, ita-turn over niya sa implementing agency at may acceptance po yan. Ganyan po ang mga kontrata at proyekto ng Pamilya Diskaya. Okay? O kung walang magtatanong sa ghost project, wala hong ghost projects ang St. Timothy, ang kumpanya ng Diskaya. Wala ring project na galing sa insertions or unprogrammed projects sa GAA. Wala pong ganon. Lahat po galing sa NEP. So, kaya ho, nagtataka ang Pamilya Diskaya, bakit, ano to? Diba? Kasi bumahan lang man eh. So, damay-damay na lahat. Oh. Dahil sa pananahimik ko nila, yun. Nirerespeto ko po ang Pangulo kasi yun po siguro yung ifinid ng DPWH. Di ba? Kasi DPWH po yung, siguro pinagbasihan nila yung mga maraming nakukuha. Ganito po yan kasi, hindi ho lahat ay quadruple A. Pag ang malaking project po ay malaki masyado, hindi kaya ng financial capacity ng isang kontraktor, definitely po ang makakakuha quadruple A. Quadruple A po talaga. Actually, pag nagbibid ang company ng Diskaya, natatalo rin sila kung minsan Oh. Kalaban din nila mga quadruple A. So, ganun po yun. Hindi ho kasalanan nung kumpanya kung quadruple A siya. Pasok siya sa qualification Sa tingin po ba ninyo yung triple A, kaya niya yung i-implement yung financial capacity ng quadruple A? Definitely not. So, kaya po ganun. Yung mga 15 po, I presume, lahat po sila quadruple A. I presume. Nakatingin lang ako dyan Sagutin kita, Sir Jun, no? Hindi naman inspiration kasi yun Naging negative. Naging negative po yung resulta. Kaya nga, nakakatakot ang SOCBET kung minsan. Siyempre, galing sila sa wala. Sino naman po ang bakit hindi? Pakita mo rin, ma-inspire yung iba. Di ba? Meron tayong boxing hero, di ba? Oh, di ba?
Ganun lang naman po yun, yung intention nung kan na yun. Hindi naman po para, ini-inspire po yung taong bayan. Hindi po yung para, meron kami nito, wala ka. Hindi po ganun. So, sana sa mga kaibigan nating media rin, andun din yung sense of responsibility natin kung minsan. Pasensya na po kayo ha. Ganun din sa SOCMED. Ganun din sa SOCMED. Kasi nakakasakit din po ng pakiramdam na ang intensyon yun to inspire the Filipino people, naging negative yung epekto. Yun po yung naging dahilan doon. Andyan na po yan Hindi na muna natin maibabalik yung nakaraan. Nagawa na po yun. Tanggapin na lang natin kung ano yung reaksyon ng mga tao. Ito na yung una, saka last po. Magtanong na kayo kasi sasara ko na po yung telepono ko. Ay, hindi naman po. May roads, may building din po. Apo. Apo. So yung mga na-award nila na hindi lang galing sa mga project ng mga Ay, hindi po. may iba pa rin mga kumpanya na pinagkunan niya, pinanggalitan ng kanilang mga kayamanan. Opo. Lilinawin ko pala. Yung sa siyam na company, okay, si ma'am, sa Alpha at Omega lang siya. Nakapag-divest na siya sa 8. Nakapag-divest na po. Documented po yan. May dokumento po tayo sa... So, sa Alpha at Omega lang siya talaga. Oh, sir, baka meron pa. Oh, wala pa tayong... Oh, yes, sir. Isa lang po, Alpha and Omega. Hindi ko po, baka naratel na si ma'am nun. Pero sa dokumento po, isa lang ang hawak niya. Nag-divest na po siya sa 8. Matagal na. Siguro na-pressure, di natin alam. Natural reaction ng tao yun Pag siyempre, ikaw ba naman ang nasa Senate? Di ba? Ikaw ang nasa Senate. Sige po. Nasagot na po ni ma'am yan. Ayoko na po sagutin. Ayoko po i-rephrase. Kung ano po yung nakarecord po sa TSN ng Senate, doon na lang po tayo magbase. Yes, sir. Welcome. Ito po, sa banda rito, wala na? Yes, sir. Ilalabas po namin yung mga documents. Para hindi ko kasi sabay-sabay. Mga previous years yun. Mas maigi po, meron tayong dokumento. Kasama naman yan sa sa Senate. Yung dahilan na lang, sir. Dahilan? Sabi niyo po kanina na-pressure na rin, baka na-pressure na rin siya. Ano po yung ibang dahilan niya? O yun lang? Ay, yung personal po yung pagdadivest niya, hindi ko pwedeng pangunahan si ma'am. Kasi hindi ko alam kung ano yung rason niya, bakit siya nag-divest. Personal po niya yon.
Oo naman, Sir Jun, hindi mo magtatago yan. Saka, pag nagtago ka, hahabulin ka rin ng batas. Kahit nasa ibang bansa ka, ganun din eh. Ang dali lang yan eh. Pa-cancel mo lang yung passport mo, tapos ka na. Stateless ka na. Oh. Hindi ka na makakapunta sa ibang bansa. Kahit na nasa Singapore ka, whatever, pag kinancel na ng passport mo, wala na. Saan ka pa? Mako-corner ka rin. Oh. Inaayos lang ho namin. Hindi naman kami nahirapan. No. Nagkaroon lang ng surprise kon kasi. Po? Base po sa testimonya ni ma'am, ang luxury cars niya is, luxury cars nila, mag-asawa, 28. Oo. 28 po. Sinama na lang po siguro yung mga service car, mga Montero, mga Fortuner. Siyempre, i-account mo naman lahat yun, siyempre po. Diba? Nakita niyo naman po dun sa interview ni Sir Julius sa ni Ma'am Corina. O, diba? Inikot po nila. Diba? At yung pag-ikot po yun, hindi po pagmamayabang. Ito po ay para ma-inspire din ng mga katulad nila na umangat sa buhay na legal. Yun lang po yung intention doon. Wala pong ibang intensyon yun. Wala po. Kasi yun po yung panlang segment yata ng program eh. Yun po yung segment. So, doon lang tayo sa narrative. Kung ano yung narrative ng programa. Po? Ikaw, sir, tatanungin kita. Pag umangat ka sa buhay, yung wala ka noon, bibilin mo ngayon, tama? Oh, yun. Sinagot mo na. Hindi na ho natin may babalik yan, ma'am. Kagaya nung sinabi ko, hindi naman po, ang purpose po nun, to inspire. Di ba? Nagawa ho sa politika, nagamit sa politika. Kaya, nandyan na ho yan. Hindi na natin mabubura yun. Yes, sir. Ayoko pong i-preempt yung ating mga magigiting na senador. Wisdom po nila yon. Wisdom po nila yon. Kung ano po yung gusto nilang patunguhan at kung sino yung gusto nilang ipatawag sa Senate po. Sino naman po ako para hindi pumayag? Gobyerno po yan. Kung ano po yung dikta ng gobyerno natin na ikakabuti para maklaro lahat ang issue, bakit hindi po? Personal niya po yan, ma'am. Ako sa company lang. Okay na po? Wala na po? Wala na po? Marami pong salamat sa pagdalo. Pasensya na po kayo, ha? Ulitin ko, yung mga messages, saka yung mga calls, hindi ko nasasagot kasi sabay-sabay, ang dami. Pasensya na po kayo. Pagpasensya nyo na. Pero sumasagot naman ako, pero late na. Pasensya na po. Marami pong salamat sa inyong pagdalo, mga kaibigan. Salamat po!